Assalamualaikum. Magandang umaga sa ating lahat. Gusto kong ibahagi sa umagang ito ang hinggil sa Banghay Aralin. Sa inyong education subject, nakuha na rin nyo ito, lesson plan or lesson planning. Then ito, nakasulat lang sa Filipino. Ano itong tinatawag na Banghay Aralin? Sinasabi ng Banghay Aralin ay maaaring tawagin bilang isang script na sinusunod ng guro sa pagtuturo ng isang topic para sa isang tiyak na oras o panahon. Ulitin ko, ang Banghay Aralin ay maaaring tawagin bilang isang script na sinusunod ng guro sa pagtuturo ng isang topic para sa isang tiyak na oras o panahon. Ito rin ay isang balangkas na mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na sunod-sunod na isinasagawa sa pagsasakatuparan ng layunin at ikatatamo ng mga inaasahang bunga. So sa madaling salita, ito yung gabay ng isang guro. Kaya nga sinasabing script, parang script siya pagkasunod-sunod sa isang topic. At ito ay nakabatay din kung ilang minuto, ilang oras. High school man kayo, ang makikita natin bali 40 minutes lang yata. So kung gagawa kayo, surely gagawa talaga kayo ng Banghay Aralin, dapat kung ano yung target mo na time, yun, 40 minutes, isang oras, yun, para may gabay ka, hindi ka mawawala. Kung sa Cebuano pa, hindi ka magpataka. Okay? Kasi ito yung gabay mo, ang lesson plan mo or Banghay Aralin. Ito ay kalimitang may 4 or 5 bahagi. Tandaan nyo ha, may 4 or 5 bahagi ang Banghay Aralin or lesson plan. Una, sa pagsulat ng Banghay Aralin, huwag kalimutan ano yung mga layunin mo sa oras na yon, sa paksang yon. Dan pangalawa, ano yung paksang aralin mo. Okay, then ano yung pamamaraan na gagamitin mo. Sa pamamaraan, makasali na yan doon ang iba't ibang estratehiya at maaari siguro doon na rin papasok yung iba't ibang kagamitan mo, yung kagamitang panturo. Then ang pang-apat ay yung tinatawag na takdang aralin. Yung pang-5, mayroon pa yung evaluasyon. So yon, 4 or 5. Ang layunin mo, kung ano yung paksang aralin mo, pamamaraan mo, takdang aralin, then yung pang-4, yung feedbacking, pang-5, pangdagdag ito yung evaluation, feedbacking. Okay. May 3 uri naman ang kayarian sa pang-araw-araw na banghay na aralin. Sa education subject natin, may 2 lang. I think kung nagtatlo na ngayon, pero nung pinag-aralan namin noon, may 2 lang. Tinatawag ito sa English na detailed lesson plan at saka semi-detailed lesson plan. Samantala dito ngayon sa atin, sa Filipino, ginagawang 3 kayarian. Una, yung masusing banghay ng pagtuturo. Okay, masusing banghay na pagtuturo. Pangalawa ay malamasusing banghay. Then pangatlo, ang tinatawag na maikling banghay. So ano naman itong masusing banghay ng pagtuturo? Ito ay ginagamit ng mga bagong guro at mga gurong mag-aaral. So kayo yun ha, bagong guro or kayo mismo mga gurong mag-aaral. Ginagamit din ito ng mga datihan ng guro kapag naatasang magpakitang turo. Sa ganitong anyo ng banghay, nakatala pati ang tanong ng guro at ang inaasahang dapat na sagot ng mag-aaral. So tandaan nyo ito kasi ito yung ipapagawa ko sa inyo bilang panghuling gagawin nyo, individual man or maaring dalawahan man. Okay?
Uulitin ko sapagkat ito yung gagawin ninyo. Dito tayo sa masusing banghay ng pagtuturo. So, ulitin ko, ito ay ginagamit ng mga bagong guro at mga gurong mag-aaral. Ginagamit din ito ng mga datihan ng guro kapag naatasang magpakitang turo. O pag may mga demonstration, yan. Ito yung ginagamit kasi dito makikita sa anyo ng banghay na ito na nakatala pati ang tanong ng mga guro at mga dapat inaasahang sagot ng mag-aaral. So, yun yung inaasahan ko rin sa inyo sapagkat ito yung last na proyekto o assignment na ipapagawa ko sa inyo. Bawat isa sa inyo. Tandaan ninyo yan. Pero ano naman itong the semi-detailed, the malamasusing banghay? Ito ay higit na maikli kaysa masusing banghay ng pagtuturo. Sa halip na mayroon pang bahagi na gagawin ang guro at gawaing mag-aaral, binabanggit lamang ang sunod-sunod na gagawin ng guro sa klase. So, ulitin natin. Ang malamasusing banghay, ito'y higit na maikli kaysa masusing banghay ng pagtuturo. Sa halip na mayroon pang bahagi ang gawaing guro at gawaing mag-aaral, binabanggit na lamang nito ng sunod-sunod ang gagawin ng guro. So, kita niyo pagkakaiba sa masusing banghay. Sa masusing banghay, nakasali doon kung ano yung itatanong ng guro, nandoon yung dapat isasagot ng mag-aaral. Samantala dito, sinasabi na lang ang gawain ng guro at gawain ng mag-aaral at binanggit lamang kung ano yung pagkakasunod-sunod. So, parang ito yung balangkas, parang outline na lang ang dating. Okay? Ang pangatlo naman, ang maikling banghay, ito talagang maikli lamang. Sa banghay na ito, sapat na banggitin kung anong pamamaraan ang ginagamit ng guro o di kaya'y banggitin ang sunod-sunod na hakbang sa maikling pangungusap. O kaya nga, maikli talaga siya. Binabanggit na lang. So, ngayon makita niyo ang tatlong ang pagkakaiba sa tatlong kung paano gagawa ng banghay aralin. Masusi, malamasusi at saka yung maikli na banghay. Okay. Ito na yon kung paano gagawin sa masusing banghay ng pagtuturo. So, layunin. Maring dalawa, maring tatlo, tatlo higit pang layunin. Ano yung layunin mo? Anong gusto mong mangyari sa mga mag-aaral? Then, pangalawa, paksang aralin. Bakit may 1, 2, 3 yan? Kasi may isang pinakapaksa, then minsan dyan may mga subtopic. Okay? Then, mga kagamitan. Dito na yun papasok ang ating asignatura. Okay? Mga gamitang panturo. Ano-ano yung gagamitin mo? Kaya nga sa paggawa ninyo ng banghay aralin, dapat gusto kong makita ito kung ano yung mga kagamitan na ginamit mo sa iyong pagtuturo. Kasi mayroon din pakitang turo ha, magde-demo kayo. Okay, magde-demo kayo yung pakitang turo. Kaya nga sapagkat ito ay paghahanda at ebalusyon ng kagamitang panturo, gusto natin na maging handa ba kayo? At ano yung mga kagamitan na yon? Ang dami-dami nang nabanggit sa ating naunang mga lecture at saka nagbigay din ako sa inyo ng lesson, nagbigay ako ng syllabus. Sa syllabus doon, binabanggit din kung ano-ano yung mga kagamitan na dapat gamitin sa pagtuturo. Then, pang-apat, yung paraan. So, huwag kalimutan sa paraan, nandoon yun kung ilang oras yun, may takdang oras. Then, ano yung unang gawin ng mga teacher? O, ng guro. Okay? Gawain niya, then, kaya nga, pagkasunod-sunod, may pagkasunod-sunod, ano-ano yung mga hakbang. Then, pangalawang gawain, then may mga hakbang yan, kasi pagkasunod-sunod din. Then, pagkatapos yan sa pamamaraan, may gawain din ang mga mag-aaral. Okay? May mga hakbang din. So, sa madaling salita, medyo kaya nga detalyado itong masusing banghay. Sinabi natin kanina
nandoon yung tanong ng guro, nandoon na din yung nakasulat na din ang mga kasagutan ng mag-aaral. So ang tanong, pag sinasabi niya, Sir, kung halimbawa may mga tanong ang mga estudyante o kahit na guro na wala sa ating banghay aralin, pwede ba yon na hindi naman nakasulat? Of course, pwede. Bakit? Sabi natin, ang banghay na aralin, ito ay parang script. Napansin niyo sa mga pelikula? Di ba ang mga pelikula may script din? Pero kapag nakalimutan ang script, anong ginagawa ng mga actors at saka actresses? Di ba nag-adlib sila? Ganon din sa guro. Ganon din sa ating pagtuturo. Alam mo na meron kang ginawang balangkas o ginawang mga katanungan. Pero posible na may lalabas din yan sa isip mo na ibang tanong, ngunit yung tanong na yun, huwag kalimutan na hindi lalayo kung ano yung aralin ninyo, ano yung paksa na tinatalakay ninyo. So walang problema doon ha, tandaan ninyo yan. Mag-adlib ka o kunwari may nagtanong na mag-aaral. Okay? Na may kaugnayan sa tinatalakay ninyo. So anong gagawin mo? Ay, wala man yan sa banghay aralin. Huminto ka, tumahimik ka. Hindi ganon. Hindi ganon. Kaya nga, dapat marunong ka mag-integrate. Marunong ka yung magsami, integrasyon. Dapat alam yung integrasyon. Para mas lalawak yung kaalaman at saka pagkatuto ng mag-aaral. At saka ikaw din, matututo ka din. Okay? So, panglima sa masusing pagtuturo, itong sariling evaluasyon at mga pagpuna sa itinurong aralin. So, ito yung feedbacking. Anong gagawin mo sa evaluasyon? May takdang aralin ka ba? Depende sa iyo. Ano-ano yung ipapagawa mo? Nasa sayo na rin. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ito yung ipapagawa ko sa inyo. Pagkatapos na nagdadaldal ako, nagsisend ako ng mga recorded lecture, kayo naman, trabaho naman ninyo na magdadaldal kayo sa pamamagitan ng paggawa una ng banghay aralin at saka magpakitang turo kayo gamit itong masusing banghay ng pagtuturo. Pero siguro ilimita lang ninyo mga 15 to 20 minutes lang kasi marami man kayo, 39 kayo lahat. 39 kayo lahat, mga 15 to 20 minutes. Sir, kung sumubra ng 30, walang problema. Okay? Basta 15 to 30 minutes. Wag lang iksian. Kaya nga, ikaw na mismo, kung may ginawa ka ng banghay aralin, masusing banghay na aralin ng pagtuturo, dapat alam mo na, marunong ka na magtansya. Okay? Kung ilang minuto yon. Okay? So, that will be your last final assignment saka project ninyo sa akin. Okay? Dito tayo sa masusing banghay aralin. So, instruction. Gumawa ng banghay aralin, masusing banghay na rin ng pagtuturo. Okay? Ilimita lang ito, yung takdang oras, mga 15 to 20 na minuto. Okay? Tanong, Sir, ano yung mga paksang aralin? Ano yung topic na i-demo ninyo? Ipakitang turo ninyo. Okay, ganito. Ang dami-dami mga paksang aralin. Kayo na mismo, bigyan ko kayo ng malaya kayo na maghanap kung ano mang gusto niyong paksang aralin. Kasaysayan man yan, matematika man, kahit anong asignatura. Basta huwag kalimutan ng ating lingua franca, ang ating ginagamit na wika ay ang ating, of course, ang wikang panturo natin ay ang Filipino. Sir, pwede ba kagaya sa ginawa mo, may code switching ka, sir? Sinasabi nila din, discourage ang code switching. Ganon din sinasabi sa Ingles, may code switching. Sa atin naman sa Filipino, sabi ko, hindi natin palakihin ito na ang code switching. Sabi nga, discourage. Kung pwedeng walang code switching, puro Filipino lang, pero sa akin lang, ganito, bilang isang guro, pag nagbanggit ako ng Ingles, or ng Cebuano, ng mother tongue, or ibang lingwahe, ang mahalaga na naintindihan. Okay? Yun yung code switching. But the code switching, nakafocus yan, Filipino at saka Ingles. Okay? Napansin niyo sa mga lecture ko,
minsan bumabanggit ako sa nag-i-English ako. Pero hindi naman puro English yon. Kasi alam ko Filipino subject ato. Kaya nga yung sinisend ko ito, mga lecture ko sa kasamahan ko sa NDU, sabi niya, bro, sabi ng isang kasama ko, ang ganda, ang galing yung ginagawa mo, pero huwag kalimutan ha, na kung pwede walang code switching. Pero nakita ko, sa Filipino, and I think sinabi ko na sa inyo ito, na si Pedro Ricarte ay nagiging guro ko noon. Isang bantog na manunulat. Pasalamat ako, nagiging guro ko sa nung nasa Maynila pa ako. Sabi niya, tayong mga Filipino, may mga salita tayong mga salitang hiram. Hiramin natin. Pero sabi niya, pag hiramin kasi, isinasauli yan. Pero ako binabago doon niya, salitang nakaw. Kasi pag ninanakaw mo yan, sa iyo na yan. Napansin ba ninyo may binabalik tayo mga salitang hiram sa iba sa banyagang salita? Halos lahat ng mga salita sa Filipino ay salitang hiram. Saan galing? Of course, sa Espanyol. Kutsara, tinidor, bintana, aparador, at iba pa. Halos lahat ginagamit natin mga salitang hiram. Kailan? Isa sa uli. Sabi niya, salitang nakaw, na nakawin natin, akuhin natin. Medyo negatibo yan, pero ang pinakapunto dito, yung issue ng code switching. Okay? Sabi ko, hiramin na lang natin para hindi tayo, kung hindi man nakawin natin, para hindi tayo magka-problema. Kasi pag nakafocus lang tayo, puro Filipino, hindi man maiwasan na mag-code switch ka talaga. Ganon din sa English teacher ninyo. Napansin yung English teacher ninyo, hala ka gagaling mag-English. Pero, pag may nakalimutan na mag-Filipino, mag-Cebuano, anong tawag doon? That's also code switching. Okay? So, wag gawing issue ang code switching nga. Hiramin natin o nakawin natin yung mga salita para hindi tayo magka-problema. Okay? So, once again, gumawa ng banghay aralin, masusing banghay aralin ng pagtuturo, kahit anong paksa, anong asignatura, gamit ang ating wikang Filipino. And I think malinaw yan. I-limit lang sa 15 hanggang 20 minutes. So, wag na wag kalimutan yan. Okay. Ito namang the semi-detailed, the masusing banghay. Okay, meron siyang layunin, kagaya sa sinabi natin sa masusing banghay, dapaksang aralin, at saka may pamamaraan. Huwag kalimutan ninyong takdang oras. Okay, may pagkasunod-sunod. Then, nandoon din yung kagamitan. Sa pamamaraan papasok na yung doong sinasabi nito yung pagkuha ng atensyon, may motivasyon na, then inalahad na yung aralin, may pagpapaliwanag na, then paglalahat, may pagsasanay, then may pagsasarar kasama ng evaluasyon. So, pang-apat ay yung evaluasyon mismo ng buong leksyon. Ang pangatlong klase o uri ng banghay aralin ay ang maikling banghay. Maikli talaga. Nandoon din yung layunin, huwag kalimutan. Nandoon din yung paksa. Ganun man din ang kanyang mga bagi, mga gawain ng pagkatuto. Meron ding pambungad, yung pagganyak, the motivation. Then, may mga problema, may mga issue or topic. Then, paglilinaw. Then, pag-iimbestiga. Then, ganun din pagsasara. Then, lagom o the summary. Then, integrasyon at saka paglalahatan, evaluasyon. So, yon ang tatlong bahagi ng banghay aralin. Pero doon tayo sa masusing banghay aralin. Now, so ulitin ko. Ito na yung last project at saka last assignment ko sa inyo. 39 kayo. Na pag-isip-isip ko, kung yung magkakalapit, pwede siguro kayo mag-partner. Pero pag wag pilitin. Kung 39 kayo, mas maganda pwede namang mag-isa ka. Okay, so ang ating May, June, so may 1 month tayo, July. Kaya nga, ang gagawin nyo, i-record ninyo ang inyong gagawin, ang pakitang turo. Alam nyo kung paano mag-record. Okay? Alam nyo, ipakita ninyo. Okay? Kagaya na maggawa ka ng advertisement. Pero ngayon, magpakitang turo ka.
mga 15 to 20 minutes lang. So wag na wag kalimutan yan, magdaldal ka mag-isa o baka meron ka dyan sa komunidad ninyo, may mga kabataan dyan, pwede diretso mo doon, pakitang turo, may mga bata. O pag wala, mga kapatid mo, depende sa'yo. Pag wala, magdaldal ka mag-isa, kagaya ginagawa ko dito sa ating lecture, nagdaldal ako mag-isa. Kaya naman. Ang maganda sana kapag face-to-face ito, kasi yan, makapag-critic tayo, pero wala tayong magawa. Ang magawa lang natin na makita natin ang pakitang turo ninyo. Sir, nagkaduble-duble yung paksa. Kahit na magkaduble-duble yung paksa, basta hindi lang kayo nagkopyahan, wala namang problema. Kaya wala namang problema. So, anong mangyayari dyan? Bibigyan kayo ni siguro ng 1 week na gawain ninyo. Unang gawin ninyo, you have to submit o pakisubmiti na lang ang banghay aralin na ginagawa ninyo. Okay, siguro mga 2 pages yan. Pakisend sa messenger at titingnan natin. Kung sinong unang matapos, dapat sunod-sunod na yan. Okay, sunod-sunod na yan. O matapos ka kaagad, wala namang problema. Submit niyo ang inyong recorded banghay aralin, then mas maganda doon ang ginawa ninyong pakitang turo, doon ninyo isend sa ating group chat. Doon natin isend sa ating group chat dahil para makita sa lahat. At doon din kayo matututo. Kaya pagkatapos yan, tingnan yung sarili ninyo kung paano kayo nagturo. Kaya nga, ang ganda nga sana dito kung face-to-face tayo, na habang nagdadaldal ka, i-record ka. So, ganun din gagawin nyo habang nagtuturo ka, i-record ka. Kaya nga sabi natin, ang teacher resourceful man. Ano yung kagamitan? Ikaw nang bahala. Okay? Maaring doon ka sa pagkanya kung ano yung mga ginagamit mo, pwede mong ipakita. Okay, malinaw yan sa atin. Sana malinaw yan. Okay? Ulitin ko, unang gawin, isumitin yung banghay aralin. Then pagkatapos, doon sa group chat, kung nakatapos ka na, doon na isend mo para lahat makakita sa ginawa mo na pakitang turo. Then, pagkatapos niyan, mag-inform lang ako. Kung natapos na kayo lahat, nag-send na kayo doon sa ating group chat. Pagkatapos yan, mag-inform lang ako kung kailan na yun, maghintay tayo kung umauna tayo, of course, magkaroon to ng final examination. Sa final examination, may objective, may essay. Okay? Pero unahin nating proyekto ninyo ha. Okay? Yung final, later na yun. Siya, madali lang man yun. Sa ating final examination, baka dapat by June, 3rd week of June, or last week, 2nd week of June, kung maka-finals tayo, mas okay. So, online pa rin yung finals natin, isesend ko, pero finals man yan, ibalik agad. Okay, magtakda tayo sa ating oras, halimbawa, Friday, lahat tayo Friday dapat nandoon, nakaupo kayo, o tingnan ninyo ating group chat, i-send ko yung ating questionnaire, then after 1 hour, balik ninyo agad sa akin. Pag hindi makabalik, ibig sabihin, may problema, may hocus-pocus ka. Okay, so malinaw yon sa atin. So good luck sa gagawin ninyo. Sana natututo kayo sa ating talakayan. Then, umaasa ako na lahat dapat mag-participate. Kung sino mang nauna, isend mo na lang. Una, banghay aralin. Pangalawa, yung iyong pakitang turo sa ating group chat. So maraming salamat sa inyo at saka pagpalain kayo ng ating Poong May Kapal. Dalaygon ang Diyos.